Hoy Tito Sen, nakita kita. Nakasakay ka sa maleta. Sa helicopter na ginagamit sa pagdi-deliver ng mga maleta ng pera. Apo sir. Kayo din po sir. Ingat po kayo sir. Maulan ngayon sir. Sir, good luck po sir. Ingat po kayo. Sure. Ingat po. Sir, ingat po. Go. Okay, start na kami ha. Sige. Hindi ba't kayong dalawa ni Lacson yan? Uy! Hindi pa rin na tayo. Tayo na. Ramdaman ko yung makina. Malinaw pa sa sikat ng araw ang ebidensya na ito. Ang kulang na lang ay investigasyon at ang inyong aksyon. At yan ang hinihintay ng taong bayan. Tinawag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na canard o isang malisyoso at walang basehan na paratang ang pahayag ng mga sundalong nagsumiti ng salaysay sa Office of the Ombudsman na nag-aakusang hinatiran ng mga mali-malitang pera mula kay dating Congressman Saldico ang ilang opisyal ng gobyerno. Sabi yan ni Rimulya sa kanyang programa sa radyo. Itinanggi rin ng ombudsman na nakipagtulungan siya kasama ang mga investigador ng International Criminal Court sa kanyang bahay sa Bel Air, Makati. Hindi raw ito nangyari. Ang gusto ngayon ni Rimulya, tumistigo sa Senado ang 18 sundalo. Kasama sa isinumiting affidavit ang pakikipagtulungan umano ng pamahalaan sa ICC investigators para imbestigahan ng AGK ng gera kontra droga. Itinanggi ng We ICC cooperate ang with paratang na all ito. range of people and institutions, including, of course, state actors. But we are very independent. I think that ICC has been provided with the resources necessary for our action, and we rely exclusive on those resources. Sa gitna nito, sabi ng Iglesia ni Cristo na patuloy silang naghihintay kung papaano tutugunan ng gobyerno ang anilay malawak na katiwalian. Ngayong lumabas na ang mga dating sundalo na umamin na naghatid ng mga maleta ng pera. Bakit tila wala pa umanong malinaw na hakbang para palawakin at tapusin ang investigasyon? Dagdag ng INC, anong ebidensya ang hinihintay upang seryosohin at tuntunin ang mastermind sa katiwalian? Sabi naman ni Panfilo Lacson, hindi nagbabago ang kanyang posisyon na dapat ebidensya ang maging basehan at maging maingat sa pagtrato sa anumang impormasyong ipaparating sa kanila. Nananatili, anya, ang kanyang respeto sa INC at sa kanilang opinyon. Hindi raw nangangahulugan na ang pagkakaroon ng pagkakaibang opinyon ay hindi na pagrespeto. Pero giit ni Lacson, kailangan daw suriin at tiyakin muna ang kredibilidad at kung mapagkakatiwalaan ang source at ang mismong impormasyon. Ngayon, inaanyayahan ko kayo mga kababayan ko na sabay-sabay nating suriin ang mga ebidensyang ito kung may basihan ba at para maintindihan natin sila Lacson, Rimulya at Soto kung bakit tila binabaliwala nila at palaging kine-question ang kredibilidad ng mga lumalabas na testigo. Makikita sa video na ito ang isang helicopter na may serial number na RP-C8111 na ginagamit sa pagdi-deliver ng mga maleta na siya ring nating makikita sa video na sakay ang ilang kilalang politiko na kapareho ng serial number na ginagamit sa pagdi-deliver umano ng mga maleta ng pera. Sir, good luck po sir. Ingat po kayo. Sure. Ingat po. Sir, ingat po. Go. Okay, start na kami ha. Sige. Ngayon, alam na natin kung bakit tila nililis nila ang investigasyon. Hindi ninyong maluloko ang mga Pilipino. I'm not a Filipino for nothing.
Dadula in Action TV here. Thank you so much for watching. Peace out.